Yun po yung naging time nung pandemic ng inyong lingkod. Mahalaga po ang shepherd your soul. Pakainin natin, alagaan natin ang ating personal. Kasi paano ka makakapaglingkod sa iba kung ang sarili mo ay hindi naman wala namang tinatanggap na spiritual wisdom. Kaya po mahalaga po sa paglilingkod na una ang ating sarili, dapat mahubog muna tayo ng kanyang mga salita. Sabi po ng isang kilalang tagapangaral, I commend to you the study of instructive books, but above all, I commend the study of Christ. Let Him be your library. Get near to Jesus, and our communion with Jesus is the best preparation for teaching, either the young or the old. I think a teacher is very unwise who does not come to hear the gospel preached and get a meal for his own soul. First be fed and then feeded. Ayun po, maliwanag po diyan na kailangan po ang ating sarili, tayo muna ang unang tumanggap bago ang iba. Okay? Ito po kasi yung sulat po na Charles Spurgeon, nakita ko po doon is specific po doon sa mga teacher po ng kids ministry. Yan po yung kanyang isinulat. Pangalawa po is offer clear direction. Okay, pagkatapos po na magkaroon tayo personal sa ating sarili, pangalawa makita po natin yung maliwanag na direction ng ating ministry. Nasaan po ba tayo? Sa amin po, sa kahapon po, meron po kaming planning ng mga teachers. Dito po ginanap sa church kasi po wala po kaming nakitang venue sa ibang lugar. At dito po kami nag-planning po. Sabi dito, ministry leaders must also be continually clear on the ministry philosophy and direction of the church. People long to have a direction painted for them to see how all the church, those is built on the theology and philosophy of ministry that drives the church. Nais ko lang pong i-recall sa bawat isa yung mission, vision, and purpose ng church. Ito po ay ginawa ng ating ministro, si Brother Ernie. Nais ko pong uling i-share lang. The Church of Christ at Holy Spirit exists to fulfill the divine purpose of God, of His glory. 5 po iyan. We exist for worship, we exist for evangelism, we exist for discipleship, we exist for ministry, we exist for fellowship. Yan po yung ating purpose. Mission. The Church of Christ at Holy Spirit is intended to win the lost soul and make discipleship as we reach the community. Yan po ang namimiss ko doon sa mga turo ni Mother Ernie, ang discipleship. Kasapagkat yan naman po yung nakalagay sa Great Commission. Okay. Go and make discipleship. Hindi na po mababago yon. Vision. The Church of Christ at Holy Spirit envisions the church to be multiplying disciple as they intentionally go and make disciple of the community. Siyempre, hindi po mangyayari yan kung personal tayo po ay wala pong intention. Pag nanais, desire, na humayo, mag-share, magturo, magpalakas. Saan? Sa ating community. Kaya po naalala ko yung isang libro na pinag-aralan po namin. Ang sabi po doon, the church is a team sport. Ang ating pong kapatiran sa Amerika, Idaho, si Jim Putman. Imagine, nagsimula sila sa isang pamilya hanggang sa dumami. 8 years, naging 8,000 po sila. Bakit? Kasi meron silang mission, vision, and purpose. Naka-align po sila sa direction. Maliwanag sa kanila ang ministeryo, ano ang ating dinadaanan, ano yung goal natin, bakit tayo nag-exist. Kanina po, kung ating pong ipopokus yung sarili natin doon sa 5
nandun po tayo sa tamang direction. Ang ministry namin sa Sunday School, meron din po kaming mission, vision at purpose. Tinalakay ko po kahapon yan bago namin simulan yung planning. Gusto ko ipaalala sa kanila paano ba tayo nagsimula, ano ba talaga yung target natin, saan ba tayo patungo, sabi ko sa mga teacher. Yun po, diniscuss ko po yung mission, vision at purpose. Natutuwa po ako sapagkat patuloy ang ministeryo sa mga bata na naka-align po doon sa aming mission, vision, at purpose. Ayan po, nakikita po natin dyan, go and make disciple of the community. Dito po sa dako ng Holy Spirit, kailan pa po tayo nagkaroon ng time upang ibahagi ang ating Panginoong Jesus. Sa amin po sa Sunday School Ministry, nagkaroon po kami ng outreaches. Kapag ninanais namin na hindi lang sa loob ng local church ang ministeryo sa mga bata, nakalagay po doon, kailangan doon sa community. Nangyari po ng mga teacher kung saan po nakatira, doon kami nag-establish ng ministry, ng outreach na kung saan ma-share doon sa paligid ng aming tahanan si Christ. At praise to God, sapagkat po nangyari yon. Kahapon po, sa aming first na online meeting. Natutuwa ako kasi kasama ko po yung mga magulang doon. Si Sister Shoni, ayun, nandoon. In-start ko po yung online meeting sa mga magulang upang i-discuss yung schedule na gagawin ng mga bata sa pagsagot ng module. Natutuwa ako na, wow, Lord, ang galing mo. Paano nag-gather to na hindi yung mga parents? Kasi dati, nakikita ko lang sila pag may klase kami every Saturday. Nakakamusta. Pero iba na yung time na na-meet yung mga parents at nagkaroon kami ng gathering and explain sa kanila paano ba itong module, ano ba ang objective natin, ano ba ang layunin. At purihin ang Panginoon sapagkat maganda po ang kanilang feedback. Natutuwa po sila na ma-start uli yung pag-aaral ng mga bata. Kasi hindi po pwede na dahil lang may dinaranas tayong pandemic, ay mai-stop ang gawain ng ating Panginoon. Kaya po maraming paraan. Ang Panginoong Diyos, hindi po nauubusan ng paraan. Kailangan lang po natin sa Kanya na lumapit sa Kanya. Pangatlo po, pagkatapos natin na may align tayo doon sa ating focus, direction, dito naman sinasabi yung love people. Love people. Sabi, without love for people, ministry leaders are merely changing symbols, making noise without making an impact. People need to be loved to receive care. While expressing love for people in the ministry will mean distributing care to others and not feverishly attempting to meet every need. A loving shepherd wants the sheep to be cared for. Sabi po dyan sa 1 Peter 5:2, ang konteksto po kasi na ito doon sa matatanda ng iglesia na dapat pangalagaan. Napangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa, na maglingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa pilitan, kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sigasig. Mahalaga po sa ating ministeryo, ang ating mga kasama, meron tayong mabuting relasyon sa bawat isa. Andun yung pag-ibig, di ba? Sabi nga sa Corinthians 13, pag walang pag-ibig, di ba? Wala lahat. Walang kwenta ang lahat. Kahit gaano pa tayo kagaling, di ba? Hindi po magiging epektibo. Kapag tayo pong magkakasama sa ministry, dapat na-express natin yung love. At doon sa ating mga, halimbawa po doon sa aming ministeryo sa mga bata, doon mas lalo naming dapat ipakita ang pagmamahal po namin sa mga bata. Hindi lamang upang turuan sila, makilala ang ating Panginoon, dapat sa aming sarili, maranasan po, maiparanas po namin yung love. Kaya nga po sa ministry sa mga bata, andun talaga yung sakripisyo. Kahit gaano kakulit,
Kahit nananakit, kahit nakapagsasalita ng hindi magaganda, love pa rin yan. Kasi lagi namin ine-emphasize yung pag-ibig ni Christ sa bawat isa sa atin. Kaya po, ayun, diyan makikita po natin na napakahalaga ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kasi kung walang pag-ibig yung ating gagawin, mapapagod tayo, aayaw tayo, aalis tayo. Sa aking ministeryo po, kasi po, nung ako po ay nag-start ng ministry, hindi ko din po akalain na after kong mabautismuhan, inihahanda na pala ako ng Panginoon sa isang ministeryo. Yun po, sabi nga po ni Brother Biner, na recall sa akin, nakita niya ako, maganda raw yung suot, na dati ito yung mahabang buhok, long hair, na-baptize to sa resort. Naalala ko yung itsura ko, na ibang-iba talaga ako, yung parang hindi alam kung saan ang galing, hanggang sa kinuha, inilagay sa isang lugar na kung saan babaguhin at gagamitin. At napaka-blessed ng inyong lingkod sapagkat nakita ko kung gaano kabuti ang Lord. Yung pag-ibig niya na sumasaklaw sa lahat ng bagay. Naranasan ko po yun. Yun yung dapat maipaparanas din natin sa bawat isa. Lalo na po sa larangan ng pamumuno sa isang ministry. Alam niyo po, marami na akong na-experience sa ministering ito. Pero never akong nag-give up. Dahil kapag nag-give up ako, talo ako. Lagi kong tinitingnan yung Panginoong Jesus. Never siyang nag-give up. Never siyang nag-give up, bagkus binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Panghuli po is develop other. Pagkatapos po ng love relationship, doon na po tayo sa develop others. Ito isa sa mga kailangan gawin ng isang leader. Leader are responsible for future leadership. And this is special true in the ministry. The role of a pastor is not to do ministry, but to equip God's people for ministry. Yan naman po talaga, okay? Yan naman po dapat ang mangyari. Hindi po tayo na dadalo ng church, makikinig, pagkatapos, wala na po tayong gagawin. Kailangan nating i-absorb yung mga wisdom, mga aral mula sa Biblia, upang tayo ay ma-equip at maihanda. Sabi nga po, di ba, yung ministry, yun yung paghahanda sa body of Christ. Tayo po yung tinutukoy doon. Kaya po dapat tayo sa sarili natin, sinisiyasat natin kung nasaan na ba ako, ano na po ba ang aking pananampalataya, ano na yung sukat, nasaan na ako. Ayan. Naalala ko po nung sa ministry po sa Sunday School, puro po testimony, no? Kasi hindi ko po maiwasan kasi ayun po yung aking yun po yung binibigay ng Panginoon sa akin . Si Sister Jean Galieta, ngayon po is Grencio, at siya na rin po ay mayroong anak. Praise God. Nung siya po ang aming superintendent, bago po akong member sa ministry, wala naman po talagang desire talaga na magturo. Hindi ko na maalala kung sinong kababaihan ang lumapit sa akin. At ang sabi, total, na-sponsoran ka naman sa NSPKK. Bakit hindi mo gamitin dito sa church? Magturo ka ng mga bata. Gano'n sa isipan ko. Sabi ko, sige, pero wala po talaga doon sa ko na magturo. Kasi nung ako po ay naimbentahan sa NSPK, na-sponsoran po ng church para lang ma-experience. Sabi na kasi masaya, enjoy, kaya sumama po ako. Hindi ko alam, doon na pala ako gagamitin ng Panginoon. Nakita ko si Ate Jean sa kanyang ministry. Although wala pa akong knowledge about sa ministry. Hindi agad ako na-equip dun sa mga knowledge sa pagiging ministry members. Na-equip ako doon sa mismong aktual na ministry na nandiyan ka, pinabantay sa iyo ang bata, pigilan mong lumabas, lahat ng sasabihin,
Papakinggan mo. Every Sunday, ganun po ang nangyayari. Hanggang sa dumating sa punto na ayun na nga po yung nagpapaalam na po si Ate Jean. Doon dumating yung dilema na paano na, okay? Paano na ang ministry? Napakahirap na walang leader ang isang ministry. Walang tututok, walang gagaway para pangunahan ang ministry. Tapos dumating si Jean at siya yung pumalit na leader ng ministry at ganun din po, okay? Dumating din sa punto na wala hanggang ang inyong lingkod nandirito. Ako po yung ginamit na maging tagapanguna at doon nag-recall sa akin yung mga naunang leader na sila ang nagbigay ng aral. Walang specific na, Brother Jason, magiging leader ka na. Hindi. Mag-recall sa'yo, ipapaalala sa'yo ng Panginoon yung mga moment, yung mga pangyayari na tinuturuan ka na pala ng Panginoon. Dito po sa atin, sa ating pong ministry, sa mga ministry member. Kung nakikita natin na simply nagtuturo, nagtumutugtog, kumakanta, tignan po natin yung situation na mayroong tinuturo ang Panginoon sa atin. Yung mga leader natin, nais nila na tayo rin, darating ang panahon, is magiging leader. Sabi po ni Ate Jean sa akin, isa po sa tumatak sa akin, ang pagtuturo daw po, lahat po pwede. Bakit? Kapag ikaw ay tinuruan, pwede ka na rin magturo. Inisip ko, paano yun? Una, di ko naiintindihan. Hanggang sa katagalan naiintindihan ko, yes, nag-aaral ka sa school, sa labas, nakinig ka, may kakayahan ka magturo. Yun po yung naging motivation sa akin hanggang ngayon. Na kahit ako may kakulangan, kahinaan, hindi alintana pala para magpagamit sa Panginoon. Sapagkat tayo, tinawag tayo ng Panginoon. Okay? Yes, ikaw nagpresenta o nag-volunteer na gusto mo mapabilang dyan. Pero tandaan natin, lahat tayo tinatawag ng Panginoon. Tinatawag tayo ng Panginoon. Kaya nga lagi, dati naalala ko yung Brother Ernie na in-encourage niya, dapat lahat tayo may ministry. Okay? Hindi lang tayo dadalo ng church, makikinig, upo, tatayo at uuwi sa bahay natin. Dapat lahat may involvement. Kaya nga po ang iglesia, ang church dun kay Jim Putman, meron silang mga ministry. Involve lahat ng mga member. At patuloy ang paglago nila. Kasi po nandoon ang discipleship. Okay? Discipleship na kung saan tayo po ay dinidisipulo upang maging leader, upang maging ganap ang ating pagsunod sa ating Panginoon. Lahat po pwedeng maging leader. Pero syempre, yung pagiging leader, hindi po iyan trabaho, hindi po iyan isang tungkulin na dapat gampanan. Leader, dapat makita natin, tayo ay servant. At ang ating master, ang Lord, Jesus Christ, dapat maging maliwanag sa atin na tayo overall, meron tayong isang leader, yun ang ating Panginoong Jesus. Yes, mahirap ang isang leader kung titignan natin sa konsepto na leader nasa unahan. Ito ang gagawin. Mahihirapan po talaga tayo. Pero pag naintindihan natin ang pagiging leader, lalo na po sa ministry, napakasarap sa pakiramdam. Kaya pag nakikita niyo po ako, yes, busy, pagod, ang itsura ko iba na haggard, deep inside sa puso ko, napakasaya ko po. Alam niyo po kung nakatakot ko? Kapag nawala ko sa ministry. Isa po sa tumatak sa akin na sinabi ni Brother Mel sa kanyang pagtuturo, sa ministry daw, isa daw po siyang isda. Isda na ayaw niyang umalis sa tubig. O pag naalis sa tubig, mamamatay siya. Yun yung tumatak sa isip ko. Wow, napakaganda. Inahalin tulad sa isda. Di ba nga fisher of men? Yung logo, yung fish. Ginamit yun doon sa nung time na tinawag na Jesus Christ yung mga unang alagad. Isda. Di ba?
dapat nakikita natin yung konsepto na sa ministry, walang pwedeng umalis o walang pwedeng humiwalay sa atin dito. Sapagkat ito ang gagamitin ng Panginoon para tayo ay patuloy na maglilingkod. Ako personally, experience ko, kung hindi ako napabilang sa ministry, wala ako sa aking kinaroroonan ngayon. Sapagkat yung ministry naging daan para patuloy akong hubugin. Yes, kailangan ko din na meron din ako doon sa pagdalo sa church, meeting, mga fellowship. Tapos, nandun din ako sa ministry. Yes, nakakapagod. Kasi ang Kristiyano, napapagod po talaga. Kung tayo, sa work ko lang po, kung isipin natin, Lunes hanggang Saturday, napakahirap mo na ng trabaho. Pero hindi ko ginagawang dahilan yon para ang ministry ay hindi ko magawa 100% ang aking tungkulin. Sapagkat wala po talagang conflict. Nasa atin po kung paano natin gagawin. Andyan ang Lord, ang Holy Spirit, ililid niya tayo. Yes, kailangan ng sacrifice, patient, marami po pong iba na dapat nating gawin. Pero tandaan po natin, ano man ang kalalagayan natin, ang Diyos laging nandyan. Okay? Hindi niya tayo pababayaan. Maraming promises sa Bible. Pag ating pong patuloy na binabasa, inaalaala, mapapawi ang ating pagod, ang ating mga naranasang pagsubok. Kaya nga po yung prayer, mahalaga po dahil dito sa prayer na ito, lumalapit tayo sa Panginoon, siya yung Master Lord natin, humihingi tayo, kinikilala natin siya sa lahat ng ating mga ginagawa. Dito po, sabi sa 2 Timoteo chapter 2 verse 2, at ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa harap ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagturo rin naman sa iba. Yes, napakaganda sinabi ni Pablo kay Timoteo, di ba? Meron po tayong responsibilidad, tayong mga leader na mag-training din ng mga iba na maaaring maging leader pagdating ng Panginoon. Si Timoteo po bata. At di ba po pag minsan sa isang mga organization, pag may bata na naging leader, nandyan yung mga agam-agam na may experience na ba siya? Ano ba yung kaya niyang gawin? Diba? Ako din nung sinabi na si Brother Jason ay magiging leader ng ministry, inisip ko agad na, naku, wala naman akong masyadong experience yan. Paano yung pag-lead? Pero hindi ko alam, meron na palang inihanda ang Lord. Kailangan lang po natin sa ating sarili, lakasan po yung ating loob. Magtiwala po tayo sa Kanya na magagawa po natin ang Kanyang mga pinagagawa. Ayan. Gusto ko lang pong balikan yung ating mga pinag-aralan po, ang mga mahalagang pagsasanay sa pagiging leader ng ministry. Shepherd your soul, offer clear direction, love people, develop others. Reset. Okay? Sino na po ba nakapag-reset ng cellphone? Nung nag-reset po ba kayo, bigla nyo na lang pinindot? Hindi po kayo nagbasa ng sinabi na lahat daw po ng data ay mawawala. Nakalagay doon, back up your files. Ano po ba ang ginagawa natin? Di ba mahilig tayong mag-back up? Okay? Sa computer po, minsan, hindi maiwasan na pag ang work ko po talaga, ang aking natapos is computer hardware lang. Pag nag-forward po kami ng computer, ina-advise po namin yung kliyente na i-format mo na lang, huwag ka na mag-backup. Kasi minsan yung virus, nandun pa rin sa files na binackup mo. Kaya babalik yung kliyente namin, format na naman uli. Kaya dapat clear, reset, wala. Diba? Sa atin po mga, tayo po bilang mga members, bilang mga leaders, or yung iba wala pa pong ministry. Sa ating pong napag-aralan, okay, lahat tayo bilang mga anak,
bilang anak ng ating Panginoon, meron po tayong tungkulin. Okay? Ano po yon? Reset. Reset your heart. Reset your mind. Reset your leadership. Napakahalaga po kasi pag wala tayong reset sa ating sarili, iniisip lagi natin na total, meron naman tayong ginagawang mga programa. Yun na lang uli ang gagawin natin. Pero kung ating gagawin yung ating sarili, doon sa ating pinag-aralan, i-check po natin ang mga iyon, pwede po nating magamit sa ating paglilingkod sa Panginoon. O kung wala pa man tayong ministry, ito rin ang time para manalangin tayo sa Panginoon at mapabilang sa ministeryo upang magamit ng Panginoon. Sa mga ministry member, gawin natin ang ating paglilingkod na may pag-ibig. Gamitin natin yung ministry na to na isang instrumento upang mapalapit tayo, mapalago tayo sa ating paglilingkod. At tayo pong mga leader na itinalaga, patuloy tayong maging halimbawa na naroon, nandun tayo sa sitwasyon na ang Panginoon ang ating una na sinusundan. Kaya po, mga kapatid, nawa po ang mga pinag-aralan po natin ay makakatulong po sa ating pananampalataya, paglilingkod sa ating Panginoon. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa umagang ito na aming pong pag-aaral ng mga ilang mahalagang kasanayan sa pamumuno ng isang ministeryo. Batid niyo po sa bawat isa sa amin na ang ilang ay wala pang mga ministry. Ang iba ay nasa ministry na po. At ang mga leaders, na ang lahat ng ito na aming napag-aralan ay patuloy na mai-apply po namin sa aming buhay. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo. Napatuloy po kami, Panginoon, na pag-ibtingin ang aming pananampalataya na paglilingkod sa inyo. Nawa po, ang mga aral na ito ay amin ding maibabahagi sa aming mga kapwa, sa aming mga kapatid. Salamat po, Lord, sa umagang ito. Nawa po, mapagpala po ang aming buhay na lagi, Panginoon, na masiklab, mainit sa paglilingkod sa inyo. Banal na Espiritu, salamat po. Patuloy kayong mangusap, patuloy kayong magtuturo sa aming mga buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, kapatid na Jason. Tunay ngang bago na si kapatid na Jason. I was remember when Brother Jason was accepted our Lord Jesus Christ. Andun tayo sa resort noon, mayroon tayong outing sa Antipolo. Isang lumang resort, pati tubig, hindi masyadong malinaw. And I was the one to officiate to make him accept Jesus Christ. And Brother Marcial was the one who officiate the baptism. Bago na siya. Hindi na siya yung dating payat na mahaba ang buhok. Isa lang ang hindi nagbago. Payat pa rin siya. Pero siya ay nagagamit na sa mga ministry ng Panginoon. Tayo po'y dumako sa pag-alaala sa ating Panginoon. At ganito po ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto. Chapter 11, verse 23.
Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya ay makapagpasalamat ay kaniyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapot siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito sa inyo ang mahihina at mga masaktin at hindi kakaunti ang nangatutulog. Datapat kung ang ating kilalanin ng ating sarili ay hindi tayo hahatulan. Datapat kung tayo hinahatulan ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanglibutan. Tayo nawa ay pagpalain sa pagkabasa at pagkadinig ng mga talataang ito. Tayo manalangin sa ating Diyos. Ama banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong kabutihang loob. Salamat sa iyong pag-ibig sa mga tao na iyong nilalang na nagkasala. Salamat sa pagmamahal mo sapagkat ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang kami na mga nagkasala at mga makasalanan ay ibigay ang pagkakataon upang kami ay tubusin sa aming mga pagkakasala, upang kami ay mapatawad sa aming mga kasalanang nagawa. Maraming salamat sa iyo, Ama, sapagkat sa mga kahirapan at kamatayan ng aming Panginoon, kami ay natubos. Kami ay binili ng kanyang dugo upang kami, Panginoon, ay maging malinis at mapasama at maging kasama ng iyong iglesia. Pagpalain mo ang tinapay at ang saro na aming tatanggapin at maging kalakasang espiritual ng bawat isa sa amin ang mga alaalang ito. Dalangin namin sa iyo ang bawat isa sa amin na iyong linisin at maging karapat-dapat na tumanggap ng mga alaalang ito. Siyasatin mo ang aming mga sarili at ipatawad mo, Ama, ang aming mga kasalanang nagagawa sa iyo sapagkat kami mga tao na mga mahihina at kami nagkakasala, Panginoon, kasama ng sanlibutan ito. Kaya patawarin mo kami, dakilang Diyos, at maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin na makibahagi sa alaalang ito. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tayo po ay dadako mga kapatid sa ating pagkakaloob. At pakinggan po natin ang sinasabi ni Apostol Pablo hinggil po sa bagay na ito sa kanyang pangalawang sulat sa mga taga-Korinto, Kabanatang 9, talatang 7 na ganito po ang kanyang sinasabi. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutiang loob. Yan po ang purpose mga kapatid na tayo po ay inatasan na magkaloob upang makita ng bawat isa yung kagandahang loob ng Panginoon. Nang sabi niya, yung atin pong ipinagkakaloob ay parang binhi na ito ang siyang ay lalago, at ang sabi nga dito na pasasaganain niya tayo ng higit pa sa ating mga pangangailangan, at doon sa dulo ang sabi po niya, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Yun daw pong mga pagpapala mga kapatid, katulad din po ng sinabi niya sa aklat ng Malakias, ay hindi po para doon sa ating mga kalayawan, kundi dadami ang magpupuri sa Kanya dahil marami rin po tayong natutulungan. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, muli kami ay nagpapasalamat po sa inyo. Salamat po sa inyong mga salita, sa inyong mensahe sa umagang ito na aming napakinggan, na ipinagkaloob po ng inyong anak. Salamat na ipinapakita nyo sa amin ng leadership ay paglilingkod o kaya servanthood. Na ito ay ginagawa namin hindi dahil napipilitan lamang kami, Panginoon, kundi dapat ay bukal sa aming kalooban. Dahil yan po ang inyong kagustuhan na katulad din po ng ginawa ng Panginoong Jesus. At sa mga oras na ito, hindi lamang po itong aming katawan, Panginoon, ang aming dinadala rito sa bahay dalanginan sa umagang ito. Nandito rin po ang ilang bahagi ng inyong mga biyaya sa amin na amin pong ipagkakaloob. Nawa, ito po ay inyong tanggapin, basbasan, upang magamit ng iglesia sa dako ng Holy Spirit sa kanyang mga ministeryo. At kami ay patuloy na umaasa sa inyong mga pangako na patuloy niyong pasasaganain ang lahat ng aming mga pinagkakakitaan, maging ito man ay trabaho o kaya ay negosyo. Nawa, Panginoon, kayo rin po ang magbukas ng opportunity doon sa aming mga kapatid na sa ngayon ay naghanap din po ng mapagkakakitaan. Mahal ninyo po kami. At alam po ninyo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa. Kaya patuloy kaming umaasa, Panginoon, na tutugunin ninyo ang mga kahilingan ng aming mga kapatid po na ito. Patuloy ninyo ipagkaloob, Panginoon, ang physical na kalakasan sa bawat sa amin upang aming magampanan, Panginoon, anuman po ang aming mga tungkulin sa aming mga trabaho, sa aming tahanan, at ganoon na rin po sa inyo pong iglesia, Panginoon. Kung mayroon mang karamdaman ang iba naming mga kapatid, hipuin ninyo sila na nawa, Panginoon, maibalik ang kanilang dating kalakasan. At patuloy niyong gamitin ang bawat isa sa amin, Panginoon, bilang encourager upang ma-encourage namin ang bawat isa na bagamat dumadanas po kami, Panginoon, ng mga problema katulad po ng pandemic na ito, ay patuloy naman na lumalakas ang aming pananampalataya
dahil po sa encouragement na nanggagaling sa inyo at ganoon na rin sa amin pong mga kapatid. Yes, Lord God, nawa, gamitin ninyo kami bilang mga channels of blessing, Panginoon, ng bawat isa sa amin. At nawa, ay patuloy niyong ibuhos ang inyong mga pagpapala sa bawat isa sa amin. Ito pong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hey, oh, I receive your mercy. Hey, oh, I receive your grace. Hey, oh, I will dance forever. Hindi po natin kasama ngayon si Brother Ronnie, yung atin pong tagapagbalita. Mamayang hapon, muli ay magkakaroon po tayo ng pagpupulong online, yung mga leaders. At may 3 pong mahahalaga na pag-uusapan. Yung darating na February, hindi po nagre-reply si Brother Boy kung kailan ang dating niya. Kaya kailangan po na mai-distribute muna yung mga gawain upang hindi po tayo matetenga, mga kapatid. At ganoon na rin, iniimbitahan din po ang lahat, yung mga may panahon po sa prayer meeting, mayroon din pong ginagawa dito na face-to-face prayer meeting sa church. Ito po ay alas 6 ng Wednesday. Aabot po ito ng alas 7. At isa rin po na napagkasunduan sa meeting ng mga leaders ay yung pagkakaloob po natin ng ating mga alkansya last year. Dati po yan ay ibinibigay tuwing Thanksgiving sa buwan ng November. Pero dahil hindi po natin naibigay, although na may ilan, katulad po ni Brother Carding na naibigay na po niya, napagkasunduan po na ito ay ibabalik na po natin sa church sa darating na February 14. Kaya nakikiusap po ako sa multimedia ministry na baka pwede po nating ipanawagan ito doon sa announcement natin sa online. Na yung mga alkansya po na ito ay ibabalik na sa darating po na February 14. Di ba napakaganda yon? Kasi sabi nila, yun daw po yung araw ng pagmamahalan. Yun naman, papakita natin, pagmamahal natin sa iglesia, doon sa atin pong mga inipon po na ito, mga kapatid. At yan po yung ating mga balita. Pasadahan din po natin, mga kapatid, dahil nag-announce ang gobyerno na ang GCQ sa Metro Manila ay mananatili pa rin hanggang sa katapusan ng February. At mari lamang na pasadahan natin po yung mga protocols, health protocols na pinapatupad po ng IATF. Yung mga gusto pong dumalo, although na hindi nga natin na pwede po kayo, meron po tayong link sa Google. Pero sa ngayon naman, hindi natin napupuno po yung church. Mayroon pang mga ilang bakante. Kaya pwede rin po yung walk-in. Ayan, yung ating temperature, mga kapatid, although na medyo may relaxation ng konti, hindi natin sinusulat lahat yung address dahil kompleto naman na tayo ng address dyan at saka mga contact. Yun lamang po temperature natin ang kailangan na ilagay po natin doon.
Maganda nga, tala. Okay, yan po yung mga reminders at nawa, ito po ay ating masusunod para sa kaligtasan na rin po ng bawat isa. Mayroon po tayong church account, yan po ay sa Land Bank, yan po yung account number, at nagagamit po natin yan. Mayroon din pong GCash account, pero nakapangalan po kay Sister Feli Zamora. Pero nung panahon na hindi po tayo nakapagsama-sama rito mga kapatid, kaya natutugunan po yung pangangailangan ng church. Ginagamit pa rin tayo ng Panginoon, diyan po pinapadala yung ng mga kapatid natin yung kanilang mga tithes and offerings. At yan po yung ating mga balita sa umagang ito. Nawa, pagpalain po tayo palagi ng ating Panginoong Diyos. Dadako na po tayo sa ating closing song. Dinala ng ating kapatid na Jason. Isang napakagandang pagpapaalala po kung bakit po tayo narito. Amen? So sa ating pong pagtatapos, sa ating aawitin, isa po ulit siyang paalala kung bakit po tayo naritong lahat. Alam niyo po bang practice lamang po ito sa langit na original po natin na bayan. So, ang gagawin po natin ay muli nating sambahin ang ating Panginoon. Napakasarap po na isipin na ang Panginoon ay laging nariyan. At ito po ang isang paraan upang pasalamatan natin siya sa lahat ng kabutihan na binigay ng ating Panginoon. Muli po natin ibigay ang ating puso sa Kanya. Panginoon, narito ang iyong mga anak, muli, aawit para sa iyo. Itataas ang pangalan mo. Sa iyo ang kapurihan ng aming Diyos. Sabay-sabay tayong umawit. Ika'y sadyang kahanga-hanga kahit na ulit-ulitin ko. Sabihin mahirap man isalarawan ang damdamin ang awitin ko. O aking Diyos, kung ang laman ng puso ko'y naawit na, maging sa kahuli-hulihang hininga, sambahin ka, ang nanging katugunan sa iyong kadakilaan ay sambahin ka, sambahin ka, ang nanging kadahilanan ng buhay ko't kalakasan. Di man sapat lahat ng nalalamang himig, ngunit sa'yo ay aawitin ang pag-ibig ko. Minsan pa, itaas natin ang ating mga tinig. Sambahin natin ang ating Panginoon. Ika'y sadyang kahanga-hanga kahit na ulit-ulitin ko. Di kami magsasawa, Panginoon. Sabihin ko, mahirap man isalarawan ang damdamin, aawit
Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang may lalang sa amin. Ikaw ang Diyos na banal. Ikaw na gumawa ng maraming mga bagay sa ikaliligtas ng tao. Ikaw na nagbibigay ng iyong banal na Espiritu upang kami, Panginoon, ay patuloy na patnubayan, sambahin ka, aming Diyos. Turuan mo ang bawat isa sa amin na sa iyo ay patuloy na manikluhod, na tumawag sa iyong dakilang pangalan, na umasa sa iyo, na hindi mo kami pababayaan lalo't sa ganitong kapanahunan ng mayroong kinatatakutang virus, Ama. Patnubayan mo ang bawat isa sa amin, ang bawat anak namin, Panginoon, na nagsisipagtrabaho, na nakikisalamuha sa maraming mga tao sa sanlibutan ito, na huwag silang mahawa at huwag silang kapitan ng virus, Panginoon, na nakamamatay. Ang aming mga mahal sa buhay na patuloy na naghahanap buhay ay patuloy mong iingatan. Ang aming mga mahal sa buhay na nagsisipag-aral ay patuloy mong ilalayo, Panginoon, sa kamandag ng virus na ito. At ang bawat isa sa amin, dakila Diyos, ay patuloy mong pangalagaan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, na kami ay patuloy na patnubayan at kami ay patuloy na ingatan. Maraming salamat sa iyo, Ama. Ang bawat sambahayan nawa ay patuloy mong bigkisin ang iyong pagmamahal. Patuloy mo, dakilang Diyos, ipanatili ang respeto ng bawat sambahayan, ng magulang sa kanyang mga anak, lalo't higit ang respeto ng mga anak sa kanilang mga magulang. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kami patuloy mong lilingapin at kakilingain. Ingatan mo ang aming mga pinagkakakitaan sa mga sandaling ito na patuloy na nagpo-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw. Bigyan mo kami ng matibay at malusog na pangangatawan, Ama. Ang mga kapatid namin na mga walang hanap buhay, ay ikaw ang siyang magkaloob ng kanila, Panginoong, mapagkukunan ng kanilang pangangailangan sa araw-araw. At ganoon din, Ama, ang mga kamag-anakan, ang mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan, Panginoon, nawa ay manatiling ligtas. Ang mga kapatiran namin, Panginoon, sa iglesyang ito, bagamat pinagbabawal ng gobyerno, nawa, Panginoon, ay huwag mong pabayaan ang kanilang pananampalataya, manatili nawa sila sa pag-asa na kami ay patuloy na magaganap namin ang aming mga katungkulan na sumamba sa iyo, sumunod sa iyo, at patuloy na maipangaral ang iyong ebanghelyo. Salamat, dakilang Diyos. Dalangin namin sa iyo ang patuloy at patnubay ng banal na Espiritu. Tanggapin namin, Panginoon, ang iyong pagpapala sa pamamagitan ng iyong maliit na lingkod. Ngayon doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan, na may malaking galak sa harap ng kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon, at ngayon at magpakailanman siya nawa. The Lord bless you and keep you. The Lord lift His countenance
grace upon you and give you peace. And give you peace. The Lord make his face to shine upon you. And be gracious to you. And be gracious. The Lord be gracious, gracious unto you. Amen. Amen. Amen.